Magandang tanghali sa inyo mga minamahal! Yan, nagbabalik! May mali siya niya! Hoy! Magpugay tayo ah! Yung tipong sila ang nanira, pero sila din yung nasira! Yeah! Yeah! Tingnan nyo, sila mismo yung bumaon sa sarili nila. Kumbaga yung ginawa nila guys, naghukay lang sila ng sarili nilang libingan. At makikita nyo yan guys, dito sa survey. Yeah! Ano? Fake news pa! Pulmoronic ba? Drug test pa? Katibuni ba? Jonathan Morales pa? People power pa? Ito kasi yon mga minamahal. Hoy, alam nyo habang tumatagal ang kanilang paninira, mas lalo sila yung nasisira, mga minamahal. Kumbaga sa kanta nag-spaghetting pababa. Sino yung nag-spaghetting pababa na naman? Walang iba, kundi sila Digong. Talagang nag-spaghetting pababa, mga minamahal. Mababa na nga, bumaba pa lalo. Alam nyo, ito yung mas masakit sa sarili pa nilang survey firm. I will stand corrected. Correct me if I'm wrong. Diba, itong si Malutikia is yung ano niya, yung grupo nila is yung Okta. Okta ba o Tanghere? Correct me if I'm wrong and I will stand corrected. Kasi kung Okta, nako sa sarili nilang survey firm, hindi na nila nalagyan ng masilya. Hindi nila na natabunan. Kung sa ano pa, kung sa tawag dito sa construction, hindi na nila kayang palitadahan. Oo guys, alam nyo kung bakit? Ito, may papakita akong picture sa inyo mga minamahal Tingnan nyo tong picture na to. Nakikita nyo yan. Okta Research. Research. Sabi dito sa Okta Research, Marcos umangat po first quarter hanggang second quarter from 31 up to 36% plus 5 po ang itinaas. Tapos ito namang si Inday, itong mga Duterte, from 20% down to 16%. Nako! Humigit kumulang 4 na numero ang ibinaba. Guys, malaki yan yung 4 na numero na yan. Alam nyo, kung si Mima naman yung tatanungin, Mima, bakit tumaas yung survey ni PBBM? Napakasimple lang naman. More on trabaho si PBBM kaysa bunganga. Hindi totoo yan, mga minamahal. Merong mga polisiya, si President Marcos, na nagugustuhan ng mamamayang Pilipino. So, maglatag tayo ng example. For example, yung policy niya sa West Philippine Sea. Diba? Nakikita nyo, yung hindi man natin gustong makipaggera, pero ipaglalaban natin ang ating bayan. Pangalawa, yung polisiya niya sa International Criminal Court. Hindi tayo mangingialam, pero hindi din natin pwedeng pigilan ang pag-imbestiga ng ICC sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang magbe-benefits din naman yan yung mamamayang Pilipino. At madami pa. Hindi lang yan sa aking mga nabanggit, madami pa, mga minamahal. Yung government assistance, madami pa ang ginawa ng ating presidente. Kung kaya't, sabi ko nga sa inyo, hindi na natin kailangang manira. Kasi sila na mismo, silang mga naninira, sila yung nasisira.
Diba? Oh, tingnan nyo yung ginagawa nila. Ang daming komento. Oh, si Inday nga recently, binanatan yung PhilHealth, binanatan yung kamera, binanatan yung flood control, even the government, si President Marcos, binanatan niya din. Diba? Na deserve daw ng mamamayang Pilipino ang better country. Deserve naman talaga ng mamamayang Pilipino ng better country, pero hindi sa inyo. At saka deserve namin, no? O, unang-una, pinaglalaban niya ang Pilipinas. O, pinaglalaban niya ang mamamayang Pilipino, pro-people, pro-life, pro-justice, itong ating presidente. So, talagang deserve namin ng better country. Pero ikaw, galing mismo sa bunganga mo, we deserve Filipino a better country. Hindi ka nga nagsasalita sa issue ng West Philippine Sea. Ay guys, nakalimutan ko yung sa Pogo nga pala. Malaking puntos yon, mga minamahal. Malaking puntos yon yung ginawa ni PBBM, yung pag-ban ng Pogo. Hindi po yun yung pinalitan ng branding, diba? Pogo from to IGL ba yun? Yung pinalitan lang daw ng branding. Hindi po yun totoo, mga minamahal. Pati yung IGL na yan, nakalimutan ko na yung tamang term. Binan din po yan ng ating presidente. Kaya nga lahat po ban. Yun po yung ginawa, isa ha, sa mga ginawa ni PBBM para sa akin, kung kaya tumaas po yung kanyang survey. Yung yung mga nagkakagusto, mas lalong tawag dito, sumusuporta sa ating administrasyon. And take note, hindi po nag-benefits dyan yung mga kakamping. Kaya wag yung isisi din sa mga kakamping na dahil sa mga kakamputan na to, ganyan-ganyan yung nangyayari. Wala pong kinalaman ditong kakamping. Bakit? Tingnan nyo yung opposition, kay Leni Robredo hindi gumalaw, Dati 4% na naging 5%, hindi nga gumalaw eh. 'Di ba? So walang kasalanan dito yung kakamping. So ano yung sinasabi niyo na kasalanan to ng mga kakamping? Walang kasalanan dito yung mga kakamping dahil unang-una kasalanan niyo 'yan. Biruin mo ba naman, ang gagawin nyo, habang mayroon tayo dito, kunyari, mga pangangailangan, best example natin, yung binabagyo tayo, anong ginawa ni Inday? Pumunta ba naman sa ibang bansa? Tapos nung nahuli, siya pa yung galit, gustong manakit? Nagkasya wala daw security, binanatan pa yung naiya? Ay, kasalanan ba namin na makita namin yung picture na yon? At saka, wala ka na dun, Sarah. Wala ka na dun kung makita man namin yun. At least nalaman namin yung totoo. Ayaw mong ipaalam yun sa mamamayang Pilipino na habang binabagyo tayo, doon ka pumunta sa concert, nanood ng concert, Taylor Swift concert, kaysa naman sa tulungan ng Pilipino? Guilty nga diba? Guilty. Tapos dagdagan nyo pa ng nila, yung PDEA nila, PDEA leaks. PDEA leaks ni Bato. Testimony ni Morales na ngayon ay talagang sa perjury. Oo, si Morales may ngayon sa perjury, mga minamahal Tingnan nyo may papakita akong wait lang. Nasa kabila yung news pala. Gagawa natin ng separate content yan. Na itong si Morales ay guilty sa perjury. Mga minamahal. Tapos may sumunod, Katibune. Tapos video na pulburon. Na alam naman nating AI. Samahan nyo pa ng people power nila. So, alam nyo, basically, yung mga mamamayang Pilipino, nagsasawa na sa puro away, gulo. Nakakasawa naman talaga. Totoo yan, nakakasawa yung puro gulo, away. Si PBBM, hindi naman nanggugulo, hindi naman nangangaway. So, sino yung kakampiyan ng Pilipino? Yung nagtatrabaho or yung puro lang away ang ginagawa? Diba malamang yung kakampiyan nila is yung nagtatrabaho. Ito, panoodin nyo yung balita. Oy, nako. May magmamaktol na naman. Nagmaktol na nga nung isang araw kahapon tas ngayon magmamaktol pa. Ang pinakabagong political preference survey ng Octa Research Group, tiyak na pagpipiyesta na naman ng mga magkakalaban sa politika. Sa second quarter tugon ng masa survey ng Octa Research, lumalabas kasi nasa nakaraang 3 buwan na bawasan ng mga taga-suporta ng grupong Duterte mula 20% noong March 2024, nasa 16% na ito ngayong Hulyo. 4 percentage points po ang binaba. Sa kabilang dako, ang support naman para sa grupong Marcos ay lumakas naman mula po sa 31% noong Marso
Umakyat ito ng 5 puntos sa 36%. Siyempre, ang tanong ng mga magkakabangga sa politika, ang suporta po ba sa mga Duterte ay direktang lumipat sa mga Marcos? Madali sanang sabihin yan, pero mahirap ang patunayan sa mga datos. Anong dahilan ng pagbabago? Ang sabi po ng Okta Research, maaaring dahil yan sa walang patid na bangayan ng dalawang panig magmula po noong Enero. Pero maaaring dahil yan sa ilang mga programa na pinatupad ng gobyerno. Ang lalong mas kapansin-pansin, kahit nagkakagulo po ang dalawang grupong ito sa itaas, halos hindi naman gumagalaw ang numero ng tradisyonal na oposisyon o yung alyansa ng Liberal Party. Mula sa 4% ng first quarter, nasa 5% na ngayon. So, Kaya nga mga minamahal, independent yung mga kakamping. So, I think may mga kakamping din naman na mga pro, hindi naman sila totally pro Marcos but supporting the government kasi tama naman yung policy. Pero it doesn't affect the survey dito sa Duterte Marcos warla-warla na yan. Kasi yung opposition, nananatili pa din naman ganun yung ano nila yung number nila, walang pinagbago. So, wag nyong sisihin itong mga dilis na to, sinisisi yung mga kakamping kasi sabi nila yung kakamping daw, kumakampi na daw kay PBBM. May Unipink na daw. Hindi totoo yung Unipink. Hindi ako naniniwala doon. Unity. Totoo yung Unity kasi nakikibahagi yung mga kakamping sa tamang polisiya ng administrasyon. Diba? Pag sa tingin nila tama, sinusuportahan nila. Pag mali, hindi sila sumusuporta. Sa paningin nga nila, yung tawag dito, charter change, ayaw, tawag dito, yung people initiative, diba? Sa tingin ng mga kakamping, mali, binanata nila, diba, si PBBM? So, nananatili pong independente ang mga kakamping. So, binabanatan din nila ang Marcos. Oy, hindi kakampi ng Marcos yung mga kakamping. Ngayon lang na nasasabi nilang nagkakampiyan kasi yung mga kakamping umaagree, sumasang-ayon sa pulisiya ng ating gobyerno. Pero isa yung masasabi ko yung mga kakamping hindi po nakianib sa Uniteam. Dahil unang-una, ang ginagawa po ng kakamping ay sumusuporta lamang sa tama. Which is very good. Kasi hindi sila pro Duterte, hindi din sila pro Marcos, hindi din sila neutral. Ang kanila, suportahan yung tama. So kung napapansin ninyo, yung mga kakamping pumupunta dito kay PBBM kasi may mali kayo. May mali yung mga Duterte kaya pumupunta dito kasi may mali kayo, may tama kayo. Hindi naman pupunta yan dito kung may mali ang ating administrasyon. Pumupunta sila dito kasi gusto nilang suportahan yung tama. Alangan naman suportahan nila yung mali. Alangan naman sumuporta sila sa mamamatay tao. Alangan naman sumuporta sila sa gustong ibenta ang Pilipinas sa China. Alangan naman sumuporta sila sa gusto ng palagi pogo. Diba? Sa mga corruptionist, alangan naman sumuporta sila doon. Kayo yung may kasalanan, kayo yung may tama. Ito mga mga dilis na to, kayo yung may tama. Kaya wag niyo sisihin ang administrasyon kung bakit may mga kakamping na sumusuporta sa kanya kasi yung approach kasi yung tinitingnan dito. At saka malaya po yung Pilipinas ngayon, may demokrasya, nararamdaman ang demokrasiya. Nung panahon ninyo, lahat pinatayan ng boses. Bakit? Bawat magsalita, kulong. Kung hindi, ganito. Ganon. See? Ngayon pala nagkaroon ng boses yung mamamayang Pilipino, totoong boses. Tapos ipagkakait nyo, gunggong. Sequential po ang galaw. Ang malinaw po dito, kung nagagawan man ng suporta ang dalawang dating miyembro ng Uniteam, hindi naman nakikinabang ang dating oposisyon. Tama. At ito rin ang kapansin-pansin. 3 po sa bawat 10 Pilipino ayaw sumuporta sa Marcos, sa Duterte o sa oposisyon. Suko na po sila sa ating politika. Mas magusin po nilang matawag na independence. Tapos meron pang 30 or 15% na ayaw tumaya sa kahit sino. Kung hihimayin pa natin po ito, ang biliwik ng mga Marcos ay nasa Luzon pa rin, habang ang sa mga Duterte ay siyempre nasa Mindanao. Ang pinakamalaking suporta sa mga Marcos ay nanggaling po sa National Capital Region, nasa 43%. 42% naman po ay galing po sa Balance Luzon. At 32% sa Visayas, 25% lamang ang suporta nila mula sa Mindanao, kung saan malakas naman yung mga Duterte. Ang suporta ng Mindanao sa mga Duterte umaabot na po ng 50% ayon po sa survey ng Okta. Pero ang laki ng bagsak ng suporta nila kung titingnan mo ang Visayas, NCR at yung Balance Luzon. Sa Visayas lamang po, nasa 11%
ang suporta sa mga Duterte kumpara halimbawa sa 16% naman para sa oposisyon. Tandaan ng mga Duterte ay nagmula po talaga sa Visayas bago mapunta sa Mindanao ang ama ng dating Pangulo. Sa mga ayaw sa mga Duterte, Marcos or oposisyon, pinakamarami sa kanila ay nando po sa Visayas. Higit 4 sa bawat 10 taga roon. Higit 3 naman sa bawat 10 ay nasa NCR at sa Balas, Luzon. Oh, anyway, yan masyado nang mahaba yung statistic na yan. Pero yung, hindi kasi, yung pinaka main purpose niyan, pinakita sa atin na yung record ng ng dalawa. So, bakit may hindi kasi ganito yung mga tanong dyan. Sumusuporta ka ba sa Marcos? Yes or no? Oh, kapag Duterte ka, doon ka sa kabila. Kapag Marcos ka, dito ka. Kapag wala kang pinapanigan, neutral ka. Ganun lang naman yung mga, yung mga mostly na question dyan. Oh, ano yung nagustuhan mo sa pulisiya ng administrasyon? Yan yung mga basic question dyan kung bakit tingnan nyo. Mataas yung survey ni PBBM. At ngayon, si PBBM nagpugay. Oh, ito yung pinakaayaw ng mga kakamping. Ito yung pinakaayaw ng mga didiles. Sorry. My bad. Ito yung pinakaayaw ng mga didiles. Yung nakikita nilang masaya si PBBM. Bakit? Ito, tingnan nyo tong balitang to. Ay, naku, may ads. Naloko na, may ads. Tingnan nyo tong balitang to. Wait lang. Pangulong Marcos Jr. na mas dumami pa. Nagpasalamat si Pangulong Marcos Jr. na mas dumami pa ang mga Pinoy na sumusuporta sa kanya batay huyan sa pinakahuling survey ng Octa Research Group. Kumbinsido ang Pangulo na nararamdaman umano ng sambayanang Pilipino ang pagsisikap ng kanyang administrasyon para maiangat ang buhay ng bawat Pilipino. Inen Santos, Balita. Ikinatuwa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagtaas ng kanyang rating sa Octa Survey. Sa resulta ng tugon ng masa survey ng Octa, tumaas sa 36% noong June 2024 ang mga Pilipino na nais ma-identify na pro-Marcos mula sa 31% noong March, habang bumaba ang mga pro-Duterte sa 16% mula sa 20% sa kaparehong peryodo. Naniniwala ang Pangulo na nakikita at nararamdaman ng mga Pilipino ang mga ginagawa ng kanyang administrasyon. Pero agad na nilinaw ni PBBM na hindi siya nagtatrabaho para sa ratings, kundi para sa pagunlad at pag-angat ng buhay ng mga Pilipino. I have to say that it is nice to know that people are beginning to understand what we're trying to do. Yeah. And I think that may be because we really don't, hindi kami nagde-decide dahil para sa magandang survey. Nagde-decide kami para pagandahin ang buhay ng Pilipinas. Yeah. Tuloy-tuloy yung ganun pa rin ang gagawin. Yan, narinig din nyo. Masaya si PBBM. Naku po, bawal yan marinig ng mga diles. Dapat PBBM malungkot ka lang palagi. Naku po, pagpipiestahan ka naman ng mga DDS. Manipulated ang survey. Hoy, Octa yan. Galing yan sa inyo. Kaya hindi nyo pwedeng sabihin na manipulated. Ang tuktukan nyo dyan, si Malutiktik. Diba? So, reflection po yan ng trabaho ni PBBM. So, kung maganda yung trabaho mo, di mataas din yung survey mo. Diba? May mga nagre-record ng statistic dyan. So, bakit yung sinisisi itong si PBBM kung mataas yung kanyang survey? Dahil in the first place, kumbaga, tayo yung naggagrado sa trabaho ng Pangulo. So, tayo po yung pinaka-teacher. Student lamang po si PBBM. Na kung saan si PBBM ginagawa yung kanyang gampanin, yung kanyang tungkulin dito sa ating bayan. Pag satisfied tayo, bigyan natin ng magandang grado. Pag hindi, bagsak natin. Kaso sa mga nangyayari ngayon, talagang out of 100, bibigyan ko siya ng 101%. Bakit? Satisfied ako sa kanyang trabaho Maganda yung kanyang pamamalakad. Walang binabangga, pawang trabaho lamang kahit siya po ay tinitira. Yan naman po talaga yung maganda, yung wag patola. Yung kabila, diba, pag tinira mo lang kulong ka. Best example, si Dilima. Si Trillanes din.
Kaya dito, tirahin mo man sa hindi. Wala naman pakialam sa iyong presidente. Di ba? Walang pakialam sa iyong presidente. Basta siya nagtatrabaho. Ganun dapat. Trabaho muna bago politika. Kaya nga, hindi ako nagsisi na binoto ko to eh. Nabudol lang talaga ako ni PBBM dito na iboto si Sara Duterte. Wala, Uniteam daw eh. Kung alam ko lang, nagsoto ako. Nasayang yung boto ko. Kung alam lang natin yung magiging future, no? Ay, nako. Anyway, yun guys. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yeah! Spaghetti pababa.